Hello guys, good morning. Ito yung ginagawa namin ngayon ni Mrs. Namimitas kami ng kalamansi. Tingnan nyo, yung mga nasa taas na karamihan ng mga natira. Yung dito kasi sa baba ay nabawasan na namin. Nasa pangatlong linggo na kami ng pamimitas nito. Pili-pili lang nung umpisa. Kapag medyo malalaki na, pipitasin namin at ibibenta. So, kalipas ng mga 3 araw, pitas ulit. 2 araw, pitas ulit. Kapag madalas yung pag-ulan, mabilis din ang lumaki yung mga bunga ng kalamansi. Kaya, biyaya dahil sa nagiging madalas yung ating pagpitas at pagdaloy din pera. Sa isang araw, kakapitas kami ng mga 5 hanggang 7 red bag. Okay na rin, boundary na. Bibili ng more or less 600 pesos per red bag. Nasa around 12 pesos yung 12 kilos yung laman ng isang red bag. Yan. Kaya yung ganitong klaseng size ay saktong-sakto to para magkaroon tayo ng tamang timbang kalamansi sa isang red bag. At hindi siya gaanong malaki, hindi rin gaanong maliit. Katamtaman lang. Ang kalamansi kasi kapag naparami natin yung bunga o napahitik natin sa bunga ay naantala yung paglaki ng sabay-sabay. Kaya kailangan talaga piliin mo muna yung mga malalaki, tapos yung mga medyo maliliit pa. Yun naman yung lalaki at yun ang susunod ng mapipitas. Pero kapag ang bunga ng kalamansi ay medyo madalang, tulad yan, tingnan nyo, talagang hitik at sa isang tangkay ay napakarami. Minsan mahigit 5 piraso ng bunga. So kapag napakaraming bunga sa isang tangkay, ang tendency ay nag-aagawan ng nutrients. Yun ang dahilan kung bakit naantala din yung paglaki. Pero kapag nabawasan natin ng bunga sa baba, ang tendency ng mga natitirang bunga ay talagang lalaki din kahit napakarami sa isang tangkay. Yan ang sistema ng puno ng kalamansi. Kailangan talaga mabusog natin sa tubig at dagdag na pataba para masustain yung nutrients na kinakailangan para lumaki yung mga bunga. Yan ang tamang management ng kalamansi. Tungkol naman sa pesticide, kailangan din ng regular na pag-spray. Although sa ganitong kalagayan, dahil sa pinipitas natin yung bunga, hindi tayo pwede gumamit ng mga systemic na pesticide. Dapat yung contact pesticide lang at wag masyadong tatapangan yung dosage. Malabsaw lang at hinahaluan ko na lang minsan ng tinunaw na sabon para ma-repel o maitaboy lang yung peste. Not necessarily patay yung peste, kundi yung amoy kasi ng sabon nagsisilbing repellent para yung peste hindi manirahan dun sa halaman. Yan ang aking ginagawa sa aking kalamansi. Kaya kahit araw-araw ako mamitas, okay lang. Kasi tinunaw lang naman na sabon eh. Marahil mong tatanong kayo kung anong sabon. Kahit anong klaseng sabon na yung powder na panlabang. Yan, tunawin mo yon, lagay mo sa sprayer, then i-spray mo. Okay na yon. Hindi kinakailangan ng pesticide. Pero kapag napitas mo na yung mga bunga, yan, pwede na gumamit ng pesticide. Balik naman tayo sa systemic na pesticide para pagmatagalan yung proteksyon ng halaman. Yung programa ko dito, after na mapitas lahat ng bunga, ay magkakarga ulit ako ng pataba at continuous na naman yung maintenance ng pag-i-spray, foliar fertilizer, ng pesticide para mamulaklak. Pag nabulaklak na, maintenance na naman tayo. Kailangan malinis, maalis natin yung mga damo para walang kaagaw sa mga
pataba na nilalagay natin. Tulad yan, may mga lumalabas ng mga ilan-ilan na bulaklak. Yan yung mga sanga na napitasan na ng bunga. Ganon kaganda yung kalamansi. Mayroon pa tayong pinipitas ng mga tirang bunga, pero yung mga napitasan ng mga sangain namumulaklak ulit. Nagkakaroon na ng relay production ng mga bagong bunga dahil dun sa sandali. Naglagay tayo ng karagdagan na pataba right after na napitasan ng bunga. Kaya yan, tingnan nyo, kaming dalawa ni Mrs. ang namimitas dito. Minsan tinutulungan kami ng aming anak, pero kadalasan kaming dalawa lang ni Mrs. Ito ay nasa 120 pieces lang na puno, kaya manageable para nasa aming dalawa. Pero kapag mga up to 500 pieces na ng puno, hindi na natin kakayanin yan. Kailangan natin ng dagdag na mga manggagawa. Thank you very much for watching. God bless everyone. Bye.